Hello sa inyo! For today's video, magluluto ako ng ginisang pechay na may tokwa at magpiprito na din ako ng longganisa para sa lunch namin. Ganito ako kapag nagluluto, sinasabay ko na yung tokwa, pag-isa sa sibuyas at bawang. Ayaw ko kasi ng toasted yung tokwa, gusto namin yung malambot lang. Pagkatapos nilagyan ko na ng tubig para may konting sarsa. Ay, hindi pala sarsa, sinabawan na pala. Nilagyan ko na din ito ng pampalasa, paminta, asin at pinakuluan ko ng konti. Tapos nilagay ko na yung pechay. Pagkakulo ng konti, nilagay ko na yung pork cubes. And then, tinakpan ko ulit tapos nilagay ko na yung gulay kasi saglit lang naman maluto ang gulay. Mga after 5 minutes, luto na siya. At eto, nagprito na ako ng longganisa para may pandagdag sa ulam namin. Si Basti naman, nilalagyan ko lang ng egg. Yun kasi ang gusto niyang ulam tapos nilalagyan ko na lang ng sarsa ng gulay. Nilagyan ko na silang dalawa ng pagkain. Si Basti at Georgie, inuuna ko sila yung lagyan lagi ng pagkain. Yung mga malalaki, sila Hana, Sophie at Yona, marunong na silang maglagay ng pagkain nila. Dito ko na sila pinakain sa higaan kasi hindi kami kasya dun sa lamesa pagka dun sila kumain. Kaya dito na lang sa higaan, magpapalit naman ako ng bedsheet, kaya okay lang na kahit dito na sila kumain. Liligpitin ko na lang yung pinagkainan nila pagkatapos. For sure, madaming mga kalat na kanin tong dalawa na to. Tingnan nyo naman at naghaharutan pa habang kumakain. Ganyan sila kung kumain. Minsan ang tagal, inaabot pa ng 30 minutes bago makatapos kumain. Sabi ko kay Georgie, kumain siya ng gulay. Ito namang batang to, kumakain to ng gulay. Ang tawag nga niya sa gulay, halaman, pag nilalagyan namin ng gulay yung pagkain niya. Ito naman si Basti, naku po, ang pinakapaborito nitong ulam is itlog. Kahit may ibang ulam na, nilalagyan ko na lang siya ng sarsa, gusto niya pa rin, hindi nawawala yung itlog sa ulam niya. Diba? Napakatipid, itlog lang, masaya na siya. Kaya pati Jordy, magpapalaki siya ng mata niya. Tingnan nyo naman at ang kulit talaga nitong batang to. Habang kumakain, naglalaro pa sila talaga. Naghaharutan pa. Pero mauubos naman siguro nila yung pagkain nila. Siguro, nasarapan naman tong dalawa na to sa ulam nila. Diba? Kumakain na ng pechay. Ayan, tingnan nyo naman at hindi pa sila tapos kumain. Pasensya na, ang lakas ng background ng electric pan namin. Masyado kasing mainit dito sa amin, kaya talagang nakatutok yung electric pan sa kanila habang kumakain. Tinignan ko muna habang kumakain tong mga to, kasi habang kumakain, hindi natatapos yung mga hihingi niyang mga yan. Maya-maya, yung isa hihingi ng tubig o kaya yung isa nakatapon ng pagkain. Wala tayong magagawa, ganyan talaga ang mga bata. Pagkatapos nila, nagsandok na ako ng pagkain namin ni Perdi, kasi dito naman kami kakain sa lamesa. Dalawa lang kasi talaga kaming kasya dito sa lamesa. Ayan, kumain na kami, nagsandok na ako ng gulay. Medyo gutom ako nitong oras na to kasi hindi ako nakapag-almusal eh. Pagkagising ko, diretso na ako sa labas. Bumili na ako dun sa bilog ng gulay. Malapit lang kasi yung bilihan dito sa amin, kaya okay lang kahit hindi ka na pumunta ng palengke. Paglabas mo, may nagtitinda na ng gulay. Pag dumiretso ka pa ng konti doon, may bakery. Tapos may nagtitinda din ng mga karne, ng isda. Kaya hindi na kailangan pumunta ng palengke kung konti lang naman yung bibilin mo. Ayun lang, kumakain na kami dito. Nag-uusap kaming dalawa. Tinatanong ko siya kung ano bang lasa nung niluto kong gulay. Sabi naman niya, sakto lang daw. Sabi ko nga, parang antabang eh. Sabi niya, tama lang daw yung lasa. Ganun talaga, kailangan kainin niya yung niluto ko. Wala siyang magagawa. Pag ako kasi nagluto, parang natatabangan ako sa lasa ko. Pero sabi niya, okay naman daw. At eto pa nga, tong mga batang to, nakatapos na kasing kumain. Nagpapakwit pa tong Basti na to. Kain po tayo. Gutom kasi talaga ako niyan eh. Ito lang yung niluto ko para sa tanghalian namin. Kapag may natira nito, dadagdagan na lang namin yung gulay. Minsan prito na lang din. Or si Basti, hindi talaga mawawala ang itlog niyan. Itlog sa umaga, sa tanghali, pati sa gabi. Itong batang to, walang kasawa-sawa sa itlog eh. Tingnan nyo naman at pumunta pa yan dyan. Nagpapakyut din. Si Georgie din.
Ayaw pa rin pumayag na hindi din siya kasali dito sa video, kaya makikisingit din tong batang to. Gutom na gutom ako niyang oras na yan. Pati din si Ferdy kasi umuwi siya dito sa tanghalian. Dito na siya kumakain ng tanghalian para tipid na. Ayan, tingnan nyo naman, ang laki ng subo ko dyan. Kain po tayo. Pinag-uusapan na namin dito kung ano yung idadagdag namin na ulam sa gabi. Kasi for sure may matitira naman na kahit konti lang dito sa gulay. At eto, ganadong-ganado kumain kahit eto lang yung ulam namin. Diyos ko po, maraming kanin ang makakain ng mga batang to. Sila Hana, kumakain naman yan ng gulay na yan, tsaka si Sophie, gustong-gusto nila yan. Si Yona, hindi talaga yung kumakain gulay. Gusto niyan mga prito lang. Ayaw niya ng mga may sarsa at may sabaw. Diyan talaga ako nahihirap ang pakainin niyang batang yan. Pero pakainin mo lang siya ng mga prito talaga. Pritong itlog, mga hotdog, ganyan. Okay na sa kanya, ang daming nakakain na kanin ng batang yan. At eto, sumingit na nga tong Georgie dito sa video. Gusto kasali din siya sa video. At sinasabi pa, pinapakita niya pa, eto daw yung bahay namin. Diyos ko po, ang gulo-gulo. Pasensya na kayo. Marami pa akong tiklupin dyan sa likod. Di ko pa natatapos. Bye!